Pag mawala na ang lahat, wag lang mawala ang presensya ng ating Panginoon. Because at the end of the day, ang kaluluwa natin ay sisigaw, maghahanap, magugutom at mauuhaw sa kanyang presensya. Sige, makuha mo na lahat ng ipinapanalangin mo. Makuha mo na lahat ng promotion na iyong idinidesire. Makuha mo na yung lupa, yung ginto, yung promotion, everything makuha mo na lahat. Pero ang totoo, makakasurvive tayo kahit mahirap ang buhay. Makakasurvive tayo kahit dumadaan tayo sa challenges. Pero hindi ka makakasurvive kapag wala ang presensya ng ating Panginoon. This is exactly why Ezekiel was writing to the nation of Israel. As sinasabi ni Ezekiel, tignan niyo ang lugar natin. Ang mga templo natin wasak, ang lupa natin kinubkob, ang identity natin, di natin alam kung bansa pa ba tayo. Takot sila sa Babylon. Pero lumalabas na ang tunay na dahilan kung bakit sila takot ay hindi lang dahil oppressed sila at hindi lang dahil malakas ang Babylon. Takot sila kasi tinatanong nila ang kanilang sarili, iniwan na ba talaga kami ng Diyos? Kasama pa rin ba talaga namin ng Diyos? At sa gitna ng kanilang takot, sinagot sila ng Panginoon. Itong restored city, papangalanan yung Yahweh Shammah. The Lord is there. Kasi yung simbahang walang presensya ng Diyos, building lang yun. Alam niyo po ba, 1 month na tayo rito. Ang bilis, no? Alam niyo ba kung ano dito? Department store. 3 months ago, department store to. Yung poste na yan, may fitting room dyan sa poste na yan. Ibig sabihin, everyday may mga nagbibihis dyan. Itong lugar na to, department store, so may mga namimili ng damit. 3 months ago, may mga umakyat dito namimili ng damit. Pero never natin sinabing, pupunta ako sa Pure Gold. Bakit? The Lord is there. Right? Pero 3 months later, every Sunday now, you say, I will go to church. Bakit? I feel the presence of the Lord there. Natanggal lang yung fitting room, the Lord is there na. Anong ibig ko sabihin? Ang building na walang presence ni Lord, normal lang siyang building. What makes this building holy, what makes this building anointed, is not the music, not the lights, not the AC, no. What makes this building holy is the presence of God. Amen. Ibig sabihin, kung wala ang presensya ng Panginoon dito, sayang. I mean, kahit 8 ang service natin. Am I prophesying? Come on now. I am prophesying. Naka-record ba yan? I am prophesying now. Kung maging 8 ang service natin every Sunday, pero wala ang presensya ng Lord, program lang yun. Wala ang presensya ng Panginoon. Why? Because we know that when the presence of God appears, even the fear will disappear. I mean, do you remember the disciple of Jesus Christ? Days after Jesus was crucified, lahat sila takot. Nasa loob sila ng bahay nila, sarado bintana, sarado ang pintuan. Kasi alam nila pwedeng sila ang susunod na arestuin. Sila yung susunod na ipapako sa krus. But ang sabi ng scripture, in the midst of their fear, Jesus appeared. And Jesus said, Shalom. Why? Because kahit nasa gitna ka ng takot, when God's presence appear, your fear will disappear. Come on. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is with you. Lakasan mo, the Lord is with you. So kung tayo buhay, humihinga, pero wala ang presensya ng Panginoon, nakakasurvive lang tayo. What makes this church holy, consecrated, is the presence of God. In fact, let me take it further. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi think about this. Ang sabi ng scripture, pagdating natin sa heaven, we will sing worship songs. Aanuin mo yung worship songs kung wala kayo i-worship. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi yung langit, sabi ng scripture, lalakad tayo sa kalye ng ginto. Yun ba ang dahilan? Ba't excited ka sa langit? Ang dahilan ba bakit ka excited sa langit? Kasi may mansion ka. Sabi ko nga, Lord, yung mansion ko, lagyan mo swimming pool. Binibiro ko si Lord eh. Kaya ka ba excited sa langit? Kasi dun sa langit may ginto kang dadaanan at dun sa langit may sarili kang mansion. Think about this. Kahit may ginto sa langit, kahit may mansion ka sa langit, kung wala ang presensya ni Lord dun, geography lang siya. But what makes heaven, heaven, is not the gold, not the mansion. What makes that place special is because we believe the presence of God is there. And just by thinking about it, iniisip ko pa lang na ako'y pupunta ng langit. Sino sa inyo excited pumunta ng langit?
Taas nga kami lahat na excited. Huwag niyo bababa. Lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on. Sabihin mo sa tabi mo, paano kung ngayon na? Sabihin mo sa kanya. Lahat excited pero ayaw ngayon ah. Alam mo what makes me excited about heaven? It's not the mansion, it's not the gold streets. Not the big wide gate. What makes me excited, actually nag-goosebumps pa, is the fact that the God that I serve, yung Diyos na pinag-alayan ko ng 25 years in the ministry, na iniwan ko yung career ko para sumunod, I will see Him face to face. And I will lay my crowns before Him. That's what makes me excited. Kasi kahit nandun ang ginto, nandun ang mansyon, kung wala ang Panginoon, that's not worth it. But what makes heaven worth it is the fact that the Lord is there. Yahweh Shammah. The Lord is there. So sino sa inyo excited na pumunta ng langit? Taas kami lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on, come on, come on. Ibig sabihin, ngayon na, meron daw, 7 na lang daw, lalakad na. 7 na lang sila, lalakad na. Ibig sabihin, ang reward ng langit is God Himself. So ibig sabihin, maganda doon sa langit, may mansion, reward. Magandang reward dyan. Maganda na sa langit, may reunion. Maganda na sa langit, He will relieve all our pain. Ang sabi, you will stop crying. No more pain, no more crying. Ang ganda lahat nun. But the greatest reward of heaven is what? God Himself. Yes. Kaya pala ang sabi ni Moises sa Exodus 33, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Alam mo, natauhan ako eh. Sabi ko, Lord, salamat for 33 years. Kung hindi ka namin kasama, hindi mananatiling nakatayo ang church na ito. Maraming tampuhang nangyari dito. Maraming mga umalis, maraming nadagdag, maraming nagbago. Pero for the past 33 years, ang hindi nagbago, hindi mo kami iniwan. So sabi ko sa Lord, Lord, for 33 years kasama ka namin. Pero kung sa susunod ng 33 years, hindi mo kami sasamahan, okay na kami rito. Nagsiselebrate naman na kami, tapusin na natin dito. Why? Because if your presence will not go with us, we don't want to leave this place. Because the very reason kung bakit worth it ang paglilingkod is because His presence is with us. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya kahit nakakapagod, energized ka. Kahit mahirap, tuloy ka pa rin. Ilang beses ka na umiyak, naglilingkod ka pa rin. Every Monday sinasabi mo, I quit, nandito ka pa rin. Para mga volunteer dito sa harap, amen, lakas ah. Amen. Alam niyo po, kahit sino ang presidente ng Amerika, ang official na eroplano ng American president ay tinatawag nilang Air Force One. I don't know if you're familiar with that. I have a picture of Air Force One here. Yung Air Force One, ito po ang official na sasakyan ng presidente ng kahit sino. Bush, Obama, Trump, kahit sino maging presidente, ang Air Force One, ang official na sasakyan ng presidente. Tinawag yung Air Force One, pero actually, hindi lang yan isa. Dalawa ang Air Force One. Pakita mo yung next picture. Dalawang Air Force One for contingency purposes. Na para kung masira yung isa, mapagpapatuloy ng presidente ang kanyang mga lakad. For safety purposes. Para hindi alam ng terorista kung nasaan siya dyan. Komprende? Pero alam niyo po ba, para sa mga mahilig sa aeroplanong katulad ko, itong aeroplano na ito is a usual 747 Boeing aircraft. Ibig sabihin, what makes this aircraft special is not the brand or the model of the aircraft. Hindi yung military technology, kundi yung presensya ng presidente. Kasi, kaya nga Air Force One, hindi pwedeng, pag dalawa, Air Force 2. Tama? Pero, bakit siya, question, sino sa inyo botohan tayo. Sino sa inyo naniniwala yung nasa kanan ko ang Air Force One? Sino sa inyo naniniwala yung nasa kaliwa ko ang Air Force One? Pareho kasi, no? Hindi mo alam, alin dyan ang Air Force One? Kasi hindi mo pwede silang parehong tawaging Air Force One. Magiging Air Force One lang kung ano yung sasakyan ng presidente. So pag sumakay siya dito sa kanan, yun ang Air Force One. Ito Air Force 2, literally. At kapag dito siya sumakay, ito ang Air Force One. Ito hindi. So kaya siya special, hindi dahil sa teknolohiya. Kaya siya special dahil nandun yung presence ng presidente. What makes our building special? What makes our lives special? What makes this faith special? Is because we know that the Lord is with us. Na yung presensya ng Panginoon ay kasama natin. So don't think for a moment na pinabayaan ka at iniwan ka ng ating Panginoon.
Ibig sabihin, kahit ang napakalaki ng LED mo sa simbahan mo, excellent ang production, strong ang sistema, global ang reach, yung usok mo magkakabunga ka na. Baliwala ang lahat kapag wala doon ang presensya ng Panginoon. Ang tunay na basihan ng success, hindi kung gaano kalaki ang ating simbahan o gaano karami ang naitayo nating simbahan. Ang tunay na sukutan kung ang simbahan ay powerful and life-changing, nandyan ba ang Panginoon? Because kahit na yan ay ordinary, kapag ka pinuntahan ng Diyos, nagiging sacred. Kasi narito ang presensya ng Lord. So ibig sabihin, kahit anong hingi mo ng promised land, yung promised land, pag walang presence, lupa lang siya. Ang blessing, pag walang presence, benefit lang. Ibig sabihin, lahat ng bagay, pagka kahit gano ka, garbo, kamahal, kung wala ang presensya ng Lord, sayang. Kaya kung hindi mo gusto yung presensya ni Lord dito sa lupa, maboboard ka sa langit. Kasi araw-araw dun, puro presence of God ang dinidesire natin eh. Kung gusto mo lang ang heaven para sa benefit, I don't think you really want heaven. Pero salamat na lang, lahat kayo nagtaas kanina ng kamay. Sabi ko, Lord, sagutin niyo po panalangin nila. Wala akong sinabing timeline ha. Sabi ko lang, sagutin mo Lord, ang lahat ng panalangin nila. Mga kapatid, kidding aside, hindi pinangako ng Panginoon na wala kang dadaan ng pagsubok. Hindi pinangako ng Lord na wala kang dadaan ng hirap. Pero ang pinangako niya, kasama niya tayo. Hindi tayo lumalakas dahil walang pagsubok. Lumalakas tayo kasi alam natin yung presensya ng Panginoon nandito sa atin. So technically, the greatest tragedy is not really the famine, the destruction, the exile, the slavery. The greatest tragedy of the nation of Israel is the absence of their God. Pero if you think about it, napansin niyo ba na ang Diyos natin, sa totoo lang, minsan ang tao ayaw niya yung presence ni Lord. Pero si Lord parang napapansin ko, laging niyang gustong kasama tayo. I mean, nagkasala na tayo, siya pa rin bababa. Kasi gusto niyang makasama tayo. He wants His presence to be felt with us. Kasi, technically, isipin niyo, Diyos siya. He can rule from the distance. He can command from heaven. He can send blessing from afar. And yet, bumaba pa siya eh. At alam mo, habang sinusulat ko to, nagkaroon ako ng eureka moment eh. Oo nga no. Kung babasahin mo ang Bible mula Genesis hanggang Revelation, parang si Lord laging gumagawa ng paraan makasama lang tayo. Balikan natin ang Genesis. Tingnan niyo tong picture na to. Sa Genesis, makikita po ninyo na ang tao malayang nakakalakad kasama ang Diyos. So meron silang literal na access kay Lord. They walk with God. Literally, in the Garden of Eden. Kasama na. Pansinin niyo, walang priest, walang sacrifice, walang kurtina. They can freely come and enjoy the presence of God. But the moment they sin, bam! Amen? Na-separate tayo sa presensya ng Panginoon. Because He is holy and we are not, we are separated from His presence. But thank God, the Bible says, generations later, sa panahon ni Moses, after binigay ng Lord yung 10 Commandments, remember that? Pagkatapos niyang ibinaba ang 10 Commandments, ang next na binaba ni Lord, yung instruction paano itayo ang tabernacle. Kasi alam ni Lord eh, kahit anong sikap niyo diyang sundin ang 10 Commandments, you cannot do it on your own strength. And think about this. Ang sabi ni Lord kay Moses, magtayo ka ng tabernacle. Ito sukat, ito ang gagawin mo. So makikita ninyo, doon sa tabernacle, doon nila nararanasan ang presensya ng Diyos. Pero, parang nilapit ni Lord ang kanyang presensya, pero pansinin ninyo, malapit, pero restricted. Yeah, right? Kasi hindi sila basta-basta pwede makalapit. Kailangan nila ng sacrifice. Kailangan may priest na mamamagitan sa kanila. At doon sa Holy of Holies, very restricted kasi may kurtinang nagse-separate. Pero dahil gusto ng Lord na siya ay makasama, gusto pa rin niya ilapit ang kanyang sarili sa atin. Then what happened? Generations later, ang sabi ng Lord, nung si David, nakita niya ang Ark of the Covenant na pumapasok o naibalik sa kanila, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Lord, gusto ko pong magtayo ng temple for you. Pero surprisingly, ang sabi ng Lord sa kanya, hindi matatayo ang temple under you. Matatayo siya under Solomon. Fast forward, nagkaroon tayo ng Solomon's temple. And then, ang sabi ng scripture sa 1 Kings, the moment na dinedicate ang temple, the presence of God dwelled in the temple. And now the presence was with them, technically, permanently.
Every time you go to the temple, you can feel the presence of the Lord. And then on Ezekiel 10, the Lord's presence departed. But something unprecedented happened more than 2,000 years ago. Because the Bible says, yung Diyos na nasa langit, bumaba mismo bilang Jesus. If you think about it, Jesus was God becoming accessible to each and every one of us. Na ang sabi ng Bible kay Mary, put up Matthew 1:23. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God with us. Sa Old Testament, the Lord will be there. Sa John, the Lord is with us. Yung naiprophesy kay Ezekiel, na fulfill kay John. So now, we are not just saying, Lord, samahan mo kami. May pangako ang Panginoon sa atin. Emmanuel, God is with us. He is with us, church. The Lord is with us. Tingnan mo nga ang katabi mo, mukhang hindi siya kumbinsido. Sabi mo sa kanya, the Lord is with us. The Lord is with us. Amen? Wala nang veil, wala nang distance, wala nang restricted access. Dahil kay Jesus, malaya tayong makakalapit sa Kanya. And take note, si Jesus hindi lang nanahan sa temple. Hindi lang nag-a-appear doon sa tabernacle. Now, by the grace of God, because of Jesus Christ, He remained with us. He walked again with us. He touched the leper, remember? He ate with the sinner, remember? Pinakain niya tayo, remember? Why? Because now Jesus is with us. Ano mang bagay na nawala sa Garden of Eden, ibinalik at nirestore muli ng ating Panginoon when Jesus came here on earth. Dahil sabi ng Bible sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word na ito? Jesus Christ. Verse 14, and that Word became flesh, come on, and dwelt. Hindi sinabing visit. Hindi ka binisita ng Panginoon, hindi lang dumaan ng Panginoon, He dwelt among us, and now we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Why? Because the Lord is now with us. Meaning, hindi lang gusto ng Lord pagpalaing ka, gusto ng Lord manahan kasama mo. And for 33 years, naniniwala ko hindi lang tayo nagsusurvive. Now that we are celebrating anniversaries, I believe that anniversaries are not just numbers. This is not about the buildings or the churches that we built. Our greatest achievement is not the churches that we planted. I believe the greatest indication of success is nanatili ba ang presensya ng Panginoon. Dumaan tayo sa matinding hirap, and yet here we are by the grace of God. Hindi nawala ang conflict, pero hindi rin tayo iniwanan ng ating Panginoon. He remained with us. Ang sabi ng Ezekiel 48, and I will close with this, verse 35. And the name of the city, everybody read with me. And the name of the city. 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 May iniskip kayo. And the name of the city. There you go, highlight that part. From that time on. Meaning from that moment, from that time on. Ibig sabihin yung presensya niya, hindi seasonal. Hindi visitation. Hindi basta moment of encounter. Hindi lang sa revival nights. Come on now. It was an abiding, remaining, dwelling presence of our God who will be with us. And where is God's presence now? It is with us. Within us. In fact, there was a prophecy of John also, who wrote John 1. A prophecy of John in Revelations 21. This is my last verse. Revelations 21, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among His people. Church, from the Garden of Eden, even up to eternity, yes, God is sovereign, but He is also present with us. Kasama mo siya nung tagumpay ka, pero kasama mo rin siya sa iyong pagbagsak. Kasama mo siya nung wala kang sakit, pero kasama mo rin siya kapag ikaw ay dumaan sa sakit. Kasama mo siya sa therapy session. Kasama mo siya kahit nag-overthink ka ng 2:00 ng madaling araw. Kasama mo ang Panginoon nung binuksan niya ang pintuan. Kasama mo rin siya nung sinara niya ang pintuan. Kasama mo siya nung feeling mo ang lakas-lakas mo, pero lalong kasama mo ang Panginoon pagpakiramdam mo ang hina-hina mo. Kasama mo ang Panginoon pag parang ang linaw-linaw ng future, pero kasama mo rin ang Panginoon parang ang labo ng future. He is still with you. Kasama mo ang Panginoon nung bata ka, come on now. Pero kasama mo pa rin ang Panginoon kahit senior citizen ka na. Kasama mo ang Panginoon nung simula
At nangako ang Panginoon, He will be with you until the end. God was with us in the beginning. He is with us in the present. And He promised us He will remain with us. He will remain with us. Emmanuel. God is with us.